The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. He said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the Tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There was once a person who had a fig tree planted in his orchard. And when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Good morning, dear friends, brothers and sisters. Pakibati din ng good morning ang ating mga kasama ngayong umaga. It's a beautiful Saturday morning to be together in prayer and worship. Leave it, sabi po ng hardinero sa talinhaga ni Jesus nung kausap niya yung may-ari ng ubasan. Leave it for this year, sir. Kasi gusto nang putulin yung puno ng may-ari dahil hindi naman namumunga, pero ang sabi nung nangangalaga, leave it. Sa Griego, ang salitang leave is ephas. At ang salitang ephas ay pareho ng kahulugan ng forgive. Sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon, halimbawa na Ama namin, forgive in the Greek word is ephas. Forgive us our sins and forgive as we forgive those who sin against us. So the word ephas is used. Same thing in the parable. Sir, leave it for this year. Patawarin mo na. Kahit sa taong ito, bigyan pa natin ng pagkakataon. At ito yung puso ng Diyos, no, na binibigay sa atin. Pusong mapagpatawad. Sa talinhagang ito, sabi ng mga dalubhasa, ang may-ari ay nagsisimbolo ng tao, at yung hardinero ay ang Diyos. Ang Panginoon na mahaba ang pasensya sa atin, ang Panginoong mahabagin at maunawain sa ating lahat. Na kung ihahambing sa puso ng tao, ito naman yung sa unang bahagi ng Ebanghelyo, mapanghusga. Ang laging tinitingnan ay kasalanan ng kapwa. Yung mga taga-Galilea na namatay, na ang kanilang bangkay, no, sa ating unang bahagi ng pagbasa tungkol sa mga namatay na nahaluan pa ng mga dugong hindi malinis
na bawal sa mga Hudyo ay ang sabi ng mga tao, siguro napakatindi ng kasalanan ng mga taong yun sapagkat namatay na nga ay nahaluan pa ang kanilang dugo ng maruming dugo. Kaya parang isinumpa ng 2 beses. Pati yung mga namatay din dahil sa sila'y nadaganan ng isang tore. Ang sabi ng mga tao ay pinarusahan sila sapagkat sila'y makasalanan. Pero ang sabi ni Jesus, huwag nating tingnan kung ang kasalanan ng iba ay mas marami o higit pa o kasi sila'y isinumpa. Ang mahagandang tingnan ay yung ating sarili kung tayo'y nangangailangan din ng pagbabalik loob, pagpapanibago, pagsisisi, at huwag nating tingnan ang kasalanan ng iba. Bigyan natin ng pansin yung pangangailangan natin ng pagsisisi at pagbabalik loob. Na binibigay sa atin ng larawan na ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbago, na ayusin ang sarili, na huwag tingnan ng kapwa na parang sila ay masigit na makasalanan o isinumpa. Sa halip ay siyasatin ang ating mga sarili, baka tayo sa sarili nating buhay ang mas higit na nangangailangan ng kapatawaran. The Lord is so patient with us. Ephas, leave it. Huwag putulin, bigyan ng panibagong pagkakataon. Pero ang tao malupit. Hindi katulad ng puso ng Diyos na mahabagin. Ang puso ng tao ay maliit ang espasyo sa pag-unawa at pagkapatawad. Malupit sa kanyang pag-uusga sa kapwa. Malupit sa kanyang mga binibigkas laban sa iba. Napakakitid ng isip at puso sa pag-unawa sa kakulangan o kasalanan ng iba. Ang Diyos ay napakalawak. Leave it. Hayaan mo na muna na ang puno kahit hindi namumunga, baka sakali sa susunod na taon ay magbunga na. Pero kaya, pagdating ng isang taon na wala pa ring bunga, ano kaya ang gagawin ng Diyos? Ang sabi nila, ng mga dalubhasa ulit, ano ang sagot ng Diyos? Sasabihin na ng may-ari, isang taon na, di pa rin namumunga. Ano kaya ang isasagot ng hardinero? Ang sabi po ng mga dalubhasa, ganun pa din. Leave it for another year. For the next year na hindi pa rin namunga, ano kaya ang isasagot ng hardinero? And we extend it further and year after year after year. Isa lang po daw ang isasagot ng hardinero. Sa isang puno ng igos na hindi namumunga, Ephas, leave it, forgive it, give it time, give it a chance. Ito po yung puso ng Diyos, Ephas. Ang pusong nagbibigay ng espasyo sa pagbabago, sa pagbabalik loob. Pero ang puso ng tao, makitid. Laging may deadline. At pag dumating na yung deadline, wala nang second chance. Pero para sa Diyos, leave it. Year after year after year after year, He will say, leave it. Forgive it. Give it a chance. Kaya sa misa natin ngayon, ito po yung diwa na sana'y ilagay natin sa ating puso. Ang pag-ibig, ang habag, ang kababaang loob ng Diyos na magpatawad. Sa mga mag-asawa, leave it. Hindi iwanan, kundi leave it. Give it time, give it space. Who knows, next year, it will bear fruit. And if it doesn't, leave it. Give it another year. Year after year after year, chance after chance after chance, the Lord gives us.
Who are we not to do the same? Praised be Jesus Christ. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Thank you for being with us today, Saturday. At wala muna tayong SMG word ngayon. We will have it next week. At tayo po ay patuloy po na magdasal para sa mga kapatid natin na nasa lanta ng bagyo. At pagdasal din natin na wag nang bumalik. There is another typhoon coming in, and we pray for everyone's safety. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.